Mula sa puting t-shirt na punong-puno ng mga nakataling goma, tingbudbud ng dye, at tada! Ito ang end product. Likha yan ng tie-dye artist mula Laguna na si Diego Rambo. Hindi lang karaniwang swirl ang mga design niya, dahil sinamahan pa niya ng pangmalakasang artwork para mas paangas ang t-shirt. Sinasample ko po muna sa, minsan sa papel lang eh. Sa papel lang po. Doon ko po tinetesting kung pwede. Mano-mano niyang ginagawa ang mga tie-dye shirt, kaya kailangan ng mahabang pasensya. Masisira kasi ang design ng damit pag minadali itong buksan. Kaya naman, halos 2 araw niya itong iwang naka-rubber band. Minsan nakakainip din sa una po, parang pagka-tie-dye niyo po, gusto niyo pong buklatin agad kasi excited niyo pong makita yung mismong resulta eh. Kaya halos 1 linggo ang proseso ng paggawa ng mga tie-dye shirt niya. Mula sa pagpinta, paglalagay ng tinta, paglaba, hanggang curing. Sa 1 linggo, 3 t-shirt ang kanyang nagagawa at naibibenta niya ito sa halagang $300 o 17,000 pesos each. Minsan pa, pinapa-auction niya ang iba niyang mga tie-dye shirt. Kapag wala po akong na pa-order, gagawa po ako sample tapos auction po. Yun po ang ginagawa ko. Minsan sinisiguro naman ni Diego na ang kanyang mga obra ay magtatagal kahit paulit-ulit mo itong suotin. Basta maayos ang paglalaba. Ang fashion, para sa lahat yan. Kahit anuman ang trip mo, ang mahalaga ay komportable ka. Dahil ika nga, you look good when you feel good. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga astig na tie-dye shirts ni Diego kasama si Mobile Journal, Ivan Taringki. Ivan, mahilig ka ba magsuot ng tie? Mukhang hindi naman. Mukhang hindi naman. Pero actually, Pops J, na-appreciate ko naman yung mga tie-dye shirt. Dahil makukulay na ganyan. Makukulay, Pops J. Dahil kasi syempre dati napapanood natin mga sila Jimi Hendrix. Sila yung mga may hilig. Yung mga 60s, usong-uso yan. Flower power, di ba? Yung mga henerasyon na yun. Paano mo nakilala si Diego Rambo? Ito, Pops J, kasi si Sir, mahilig kasi ako mag-surf online, no? Ng mga different shirts, no? Mga vintage shirts, mga kung ano-ano mga classic shirts. Tapos nag-pop up si Sir Diego. Natisod mo. Natisod ko. Parang, ay, ganda. Parang kakaiba. Kasi usually, Pops J, di ba? Yung mga designs ng mga tie-dye, usually, puro swirls lang. Yun yung madalas natin nakikita. Pero yung kay Sir Diego, may artwork sa gitna. No? So parang, kakaiba yung spin na nilagay niya dun sa traditional na tie-dye, Pops J. Ivan, paano at kailan siya nagsimula sa pag-customize ng mga tie-dye shirts? Ito, Pops J, ang kwento niya, 2023 siya. Nag-start mag-tie-dye. Pero before that, tattoo artist kasi siya. So, meron talaga siyang background pagdating sa art. Naging tattoo artist siya, nag-embroidery siya ng mga pinya dahil galing siyang Lumban, Laguna, Pops J. So, doon kasi usually nag-embroider ng mga pinyano, tapos naging rin siya, nag-bleach painting din siya, Pops J. So yun naman yung sa damit, pero bleach naman yung ginagamit nila. So yung background niya talaga sa pagiging tattoo artist, pagiging artist, nadala naman niya papunta dito sa pagiging tie-dye, Pops. Ivan, saan natutunan ni Diego Rambo yung kakaibang style ng kanyang paggawa ng mga tie-dye shirts? Pops, ang kwento niya sa akin kasi naboboard daw siya, mabilis daw siya maboard. Pag may ginagawa siya ng isang bagay na paulit-ulit. So, this time, naisipan niya, okay, try naman natin iba. Para mas mahirap-hirap. Yun nga, Pops, parang mas kakaiba naman. Kaya ito, natisod niya yung itong pagta-tie-dye, no? Tapos tinalagyan niya nga nung ibang artwork. So, na-combine niya yung dalawang mundo na yun, Pops J. Ginawa niyang canvas, yung mga tie-dye shirts, ano? US dollars ang presyuhan niya. Paano raw niya, o paano siya nadi-discover ng kanyang mga customers na mula pa sa ibang bansa? Pops J, kasi itong si Sir Diego, usually online siya nagbebenta nung kanyang mga tie-dye shirts. So pinopost niya online yung process, yung end product. So natitisod siya doon online ng mga foreign buyers niya. Kasi ang kwento niya sa akin puro foreign yung bumibili sa kanya. Kaya pwede ba silang magpa-customize? Halimbawa, Diego, pwede mo ba ako igawa ng ganito dun sa tie-dye shirt? Tama ka dyan, Pops Gino. Pwede sila magpa-customize. Usually daw,
may times na yung client may gustong design na ipapagawa. Pero ito si Sir Diego bilang artist kasi usually yung artist ayaw talaga nila kopyahin one of one. Correct. No? Minsan binabago niya. Binabali niya ng konti. Binabali niya ng konti para kahit papaano original pa rin. Pero andun pa rin yung heritage nung pinagkopyahan niya. Pops. Correct. Dito ba sa Pilipinas may shop na rin siya? At magkaano, how much ang isang shirt niya? Pops J, yun nga, dahil online siya nagbebenta, so pwede siyang kontakin. Okay. No? So madali lang siya kontakin. Through magpagawa. his FB or YouTube? Through his FB, Pops J. No? So mabilis lang talaga siyang makontak doon. Tapos usually, Pops J, kasi ang isang shirt niya, isang tie-dye shirt Magkano? niya, nasa $300 US. Aba, murang-mura. Murang-mura, di ba, Pops J? Medyo mahal, oh. Medyo mahal actually, Pops J. Pero kasi yun nga, ang clientele niya kasi, main clientele niya kasi is from abroad. Overseas. So in-adjust niya yung presyo? In-adjust niya, Pops J. Pero usually din kasi, Pops J, yung may times daw kasi na wala umorder sa kanya. So ginagawa niya, gagawa siya ng isang sample at ipapa-auction niya. Okay. One-off kasi, kaya medyo may kamahalan. Hindi siya commercially produced, di ba? Tama ka mass-produced. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.